Okay, ngayon ay medyo mag-advance tayo tungkol sa ating lesson on ministerial excellence at sa oras na ito nais kong i-explore sa inyo yung tungkol sa characteristics ng isang individual person na nasa kanya yung excellent spirit or the spirit of excellence. Kasi pag sinabi ng isang individual, lalo na isang individual believer at minister, pag sinabi niyang nasa kanya yung excellent spirit, then meron kang makikitang mga characteristics niya na magsisilbing mga ebidensya kung ang person nga ba na ito ay nasa kanya yung spirit of excellence. So, sanayin po natin lagi yun sa ating buhay na hindi tayo nagsasabi o hindi tayo nagkiklaim ng isang identity or personality na wala namang may papakitang evidence. Gaya ng pag sinabi mo, I am anointed. Pag ito ay sinasabi mo sa mga tao, then show the evidence. Okay, kung sinasabi mo lang privately bilang confession mo, part of your confession of faith, para ito ay magkaroon ng reality sa buhay mo, then okay lang yon kahit na wala pa yung evidence. Pero yung kiniklaim mo na kasi yung personality na yon o identity na yon, sinasabi mong ikaw yon, pero wala ka namang maipapakitang evidence, ay panluloko yon. Panluloko sa sarili mo at panluloko sa kapwa mo. Huwag kang magsasabi ng isang bagay na hindi pa ikaw. Kung kayo'y nakakapakinig ng mga preaching at teaching, yung mga naririnig yung sinasabi niya ay kadalasan hindi pa naman kayo yon. Yun ay buhay ng isang nangangaral. Sana, no? Pero ang point ko pa rin doon ay nangyayari kasi noon pa man, nung ako ay nag-aaral pa dyan sa Rema, hanggang sa ngayon, may mga nakakabasa ng mga powerful books nila, yung mga great men of God na tinuturing nating great ngayon. Nabasa nila yung kanilang mga books o narinig yung kanilang mga preaching. Itong mga receiver naman, itong mga listeners naman, feeling nila sila na yon. Feeling nila pag ang preaching na narinig nila about faith, feeling nila man and woman of faith na sila. Samantalang yung nag-preach noon ay ilang taon niyang pinag-aralan kung paano talaga how to walk by faith. Ito namang mga nakakapakinig, napakinggan lang ng minsan, 2 hanggang 3 beses, hindi pa nga sila nakakapag-umpisang i-cultivate ang kanilang faith, daanan yung mga dapat daanan para ang faith ay makultivate. Hindi pa nila nagagawa yon. Feeling nila pag nagsalita sila, men and woman of faith sila. Kung ang kanilang narinig ay about prayer and anointing, no? Ang feeling nila ay matagal na sila nagiging prayerful at ang feeling nila ay anointed sila kaagad. Pero yung nag-preach, ilang taon siyang nag-stay muna sa kanyang private sabi natin prayer closet. Matagal siyang nagpabalik-balik sa kanyang prayer closet. Taon bago niya na-acquire yung talagang manifested presence of God sa kanyang buhay. O bago niya nakamtan yung manifestation ng anointing sa kanyang buhay. Matagal at matinding proseso. May mga ups and downs siyang naranasan bago siya ginamit ng Lord sa greater anointing. So pag naririnig natin yung kanilang mga experiences at yung kanilang mga tinuturo, feeling natin ay para tayo naging prayerful na talaga at parang talagang anointed na tayo. Hindi. So, ito ay napakalaking hamon sa atin na ano man yung ating kiniklaim na pagkatao, magpakita tayo ng ebidensya. Magpakita tayo ng proof na ikaw ay talagang ikaw nga ba yung sinasabi mong ikaw. Kasi nililito natin ang mga tao, nililito natin ang mga kabataan na nagtataka na sila kasi nagsasabi tayo ng isang bagay na hindi naman pala talaga tayo yun. So, magkukurap yung next generation pagka ganun po tayo.
Dapat yung pagtuturo, no? Yung pagtuturo natin ay, ang role ng teacher ay model siya. Modelo siya ng kanyang mga tinuturo. Hindi basta gusto lang niyang maramdaman yung saya ng isang nagtuturo. May excitement kasi at may may magandang pakiramdam kasi pag ikaw ay nagpipreach o nagtuturo, at hindi yun dapat yung hinahabol natin na masaya tayo pag tayo nagtuturo, kundi papaano mo isasapamuhay yung mensaheng pinag-aralan mong gusto mong ituro. Dapat maging ikaw muna yon. At madalas yung mga ganitong preacher, no, yung mga ganong preacher na mm, hindi pa naman talaga sila yung kanilang tinuturo, madalas yan masyado nilang pinepersonal ang mga listeners pag sila ay nag-preach. Yung way ng kanilang pagtuturo, para bang, para bang hindi siya kasali doon sa itinuturo. So, more on attacking the listeners ang kanilang way ng delivery. At kailangan nilang maging mapuwersa doon sa kanilang sinasabi para hindi halata na hindi pa talaga nila isinasa pamuhay yung kanilang sinasabi. Kaya kailangan nilang lakasan ang kanilang boses, kailangan nilang maging authoritative pag sila ay nag-deliver, kailangan nilang ituro-turo yung mga audience, kailangan pag yung pag-construct nila ng sentence na i-deliver ay imbis na sabihin niya yung salitang tayo, ang laging sinasabi, ikaw. Yan. You. Hindi niya magamit-gamit yung we or let us. Hindi niya magamit. Hindi niya sinasama yung sarili niya. Puro ano lagi sa audience. Yan. May mga times na talagang ganun na kailangan mong i-personalize yung sasabihin mo. Pero hindi nawawala yung manners. No? May consideration pa rin. Kasi ilagay nyo sa isip ninyo na kapag kayo nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi lahat ng mga nakikinig doon ay mababa sa pagkatao mo. Pag sabi kong pagkatao, yung sa physical at mental. Ibig kong sabihin, sa mga nakikinig sa'yo, may mga mas matalino pa kaysa sa'yo. And you need to consider that. Hindi naman tayo nagpapatinag kung matalino sila o hindi kasi nagre-rely tayo sa anointing. But you need to respect. Yung way ng pag-deliver mo, isipin mo na may mga mas matalino pa kaysa sa'yo doon na yung mga iba nga, mas alam nila yung sinasabi mo kaysa sa'yo. Kasi lalo na pag may talagang pinag-aralan, baka nabasa na niya noon pa yung kakabasa mo pa lang. Baka narinig niya noon pa man yung mga narinig mo ngayon. Ibang author nga lang, ibang speaker lamang ang kanilang narinig, but the message is the same. Kaya wag tayong umasta na kapag tayo nagsalita, parang tayo lang nakapakinig noon. Wag tayong umasta na pag tayo nagsalita, parang tayo lang yung nakabasa o nakarinig. Huwag niyong isipin yung gano'n dahil may mga mas masisipag na magsaliksik na nakikinig sa atin. Ang mga listeners, may mga mas masisipag mag-research diyan. May mga mas masisipag magbasa kaysa sa atin. May mga masisipag makinig kaysa sa atin. And we should always consider that. At saka sa mga nakikinig, meron laging diyang mas mababa ng katalinuhan kaysa sa atin, syempre. May mga nandiyan na hindi nila talaga makagat yung ating mga sinasabi, lalo kung sinabi natin ng English. Kaya kailangan nating i-explore pa sa Tagalog and if possible sa kung ano yung lingwahe nila doon sa kung saan ka nagpipreach. Hindi tayo dapat basta-basta nagbibigay ng isang statement tapos wala nang follow-up na paliwanag. Hindi. Sa bawat statement ay dapat ipinapaliwanag ng husto. Kung hindi mo kayang ipaliwanag, huwag mo na lang sabihin kasi malilito lang sila. Yeah, so, be mindful for that always. No? Na every time you speak,
to the public, every time you stand and preach and teach or lead a worship, consider the audience. Yung ano mo, yung determination mo to follow the leading of the Holy Spirit, hindi maapektuhan yon kasi yung determination na yon, yung confidence that the Holy Spirit will lead you, dapat kinukuha mo yon sa private prayer life mo. Dapat kinukuha mo yon, yung tinatawag na pagbabayad presyo. Pag ikaw ay talagang uh, nag, naglaan ng panahon to commune with God and to pray and intercede about yung kung kailan ka gagamitin ng Lord, then hindi ka matitinag sa kung ano man yung distractions na gagawin ng Satanas doon sa service mismo na pagpipreachan mo. At habang ikaw ay nagtuturo, nagpipreach, hindi ka maapektuhan doon. Kaya ang mga iba kasi, wag mong i-consider yung kung sino nakikinig sa'yo dahil madidistract ka sa pagsunod mo sa Holy Spirit. Masyado ka namang, yung mga nagsasabi ng ganon, baka kulang lang talaga sa preparation. Baka masyado siyang excited doon sa time ng pagpipreach niya at hindi na siya nakapag-prepare ng gusto. Kasi pag prepared ka in prayer, in faith, in your napaghanda mo mabuti sa communion mo sa Holy Spirit. Bakit ka matitinag when you consider the audience? Bakit ka matitinag when you consider the listeners? Ang mga nagsasabi ng ganito ay mga baguhan lang kasi. Mga baguhan lang sila when it comes to ministering to the audience, when it comes to ministering to the listeners. You need to consider your audience. Kasi lalabas kang nakakaya. Lalabas kang mayabang. Lalabas kang malastog, yung isang term ng mayabang. Lalabas kang prideful if you don't consider your audience. So, sanayan natin yon. Hindi ka matatawag na excellent minister or excellent preacher kung hindi mo mahandalan yon. Kung hindi mo ma-consider kung sino yung nakikinig sa'yo, then hindi ka excellent communicator or excellent preacher kasi mas nakakahugot ka ng sasabihin kapag ikaw ay aware kung sino yung mga nakikinig sa'yo. Pag nag-preach ka, isipin mo, alalahanin mo kung sino yung nakikinig sa'yo sa sandaling iyon. Huwag mong ilagay sa isip mo na pinapakinggan ka ng mga taong wala naman sila sa service na yon. Hindi naman sila present sa service na yon. So, nagpe-preach ka sa kung sino yung present na nakikinig. Hindi ka nagpe-preach doon sa mga hindi nakarating. At kung ang nandoon lang ay isa, then mag-preach ka na parang siya nga talagang nakikinig sa'yo. Huwag kang mag-preach ng hindi para sa kanya. So, pag hindi ka aware sa mga listeners, itong dahilan kung bakit hindi natin matapos-tapos ng maayos yung ating pinipreach, hindi natin masundan yung flow ng dapat nating i-preach kasi hindi tayo aware talaga kung sino yung mga nakikinig sa atin. You need to be aware of your listeners and kailangan mo irespeto kung may mga mas matalino kaysa sa'yo doon, kailangan mo na irespeto yung kanilang mga narating na sa buhay. You need to respect that. Kasi pagka hindi mo irespeto yan, preacher ka ng salita ng Diyos at the same time nasa isip nila, bastos. Napaka-bastos naman ng mga ngaral na ito. Hindi ba siya aware na may mga professionals dito? Bakit ganun siya magsalita? Bakit ganun yung kanyang body language? Ang yabang-yabang. Bakit ganun siya magturo sa audience? Kala mo kung sino siya. Wala naman siyang narating. O ganun ang iisipin nila. Kasi hindi nakikita yung humbleness sa atin doon sa stage. Hindi nakikita yung pagpapakumbaba. Kahit na sabihin mong nagpapakumbaba ka, show the evidence. Sa body language mo, sa mga mata mo, makikita yan kung nagpapakumbaba ka, yung delivery ng pagsasalita at yung kung papaano mo iparating sa mga nakikinig yung gusto mong iparating. Yan. So, wag mong gayahin yung mga napapakinggan mo. Wag mong gayahin yung mga preacher. Wag mong gayahin yung style nila kasi yung pinapanood mo sa kanila yon, sa lugar nila yon. At maaring yung style na ang yabang-yabang mag-preach, maaring talagang ganun sila talaga pati kung paano sila mag-usap ang yabang-yabang ang dating. Yun ay sa lugar nila, pero hindi sila
nasa Pilipinas. At lalo na sa atin sa probinsya, magagalang tayo. Papuntahin mo dito yung mga nasanay mamuhay sa syudad. Di ba ang yabang-yabang nila? Yung pagsasalita ng di ba? Oo, di ba? Anyabang na yung dating kaagad. O ngayon, kung ikaw magpipreach sa Manila, di, kuyain mo yung kung paano sila magsalita. Pero nasa probinsya ka. Iba sa yan, dyan sa Tarlac, iba sa yan, sa Zambales. Hindi naman siguro sa Manila yung mga audience nyo dyan. Ang problema kung ang pinapakinggan natin ay yung mga sikat na preacher sa YouTube na katulad nila TD Jakes, sila nakalimutan ko yung apelyido niya pero ang pangalan niya Chris. Siya yung trending lagi ngayon. Isa siya sa mga trending lagi ngayon. Chris. Parang Okayolohome ata ang apelyido niya. Sila Oyedepo, si Bishop Oyedepo, isa sa mga pinakamalaking church sa Africa na naging disciple ni Kenneth Copeland. Sa mga black people, yung mga black people, kung pakikinggan nyo talaga sila, simple-simpleng bagay ang kinikwento, pero ang dating ay sobrang yabang kung ikukumpara mo sa kultura natin. Ngayon, kung sila yung ating mga pinapakinggan, kaya nga, although hindi maganda yung kinawian ng buhay ng isang kapatid natin na gumrado dyan sa Rema, pag siya kausap ko dati noon, ay gustong-gusto niya si TD Jakes. Pero ang nagustuhan ko sa kanya, pag siya magpipreach na, hindi mo makikita si TD Jakes sa kanya. Yun ang napakagandang i-adapt sa kanya. Gaya sabi ko, although alam kong hindi tama ang kinawian ng buhay niya, pero yung kanyang style sa area na yon, sa specific area ng buhay niya yan, na lagi siyang nagkukwento sa akin tungkol sa preaching na narinig niya kay TD Jakes. Kung narinig niya na si TD Jakes, talagang preaching machine siya. Pag nag-start na yan, pag naramdaman na niya yung anointing to preach, sasabihin mo, pag dito yun, bastos. Pero yung kapatiran natin na ito na tinutukoy ko, alam niya kung sino yung audience niya. Alam niya na kapag nag-preach siya sa Rema, alam niya na ang mostly sa mga listeners sa mga kabataan ay galing sa mga probinsya. Ilan lang yung mga galing sa syudad. So magpipreach siya ngayon na inaabot niya yung mga galing probinsya. So dapat maging ganun tayo when it comes to preaching. Okay? So ngayon, bakit kailangan natin gawin ito? Kasi nga, nakikita nga sa atin, pag tayo tumatayo sa likuran ng pulpito, sa harapan ng mga tao, sa tayo mo pa lang kasi nakikita na ng mga tao kung anong klaseng espiritu meron ka. Yan. Kahit anong klase yung damit mo, pero hindi ko naman sinasabing magsuot kayo ng hindi naman fit sa gagawin niyo sa pulpit. Kung ikaw yung magpipreach, di syempre, ayusin mo naman yung suit mo. Huwag kang basta-basta magsusot. Every time na may plano kayo na haharap sa mga tao, paghandaan mo yung isusuot mo. Huwag kang basta-basta nagsusuot ng kung ano-ano. Plano mo palang mag-testimony, plano mo palang magbigay ng exhortation. Na-assign ka pala. Tapos yung suit mo hindi fit doon sa gagawin mo. Hindi rin pwede yun. Pero, kung sakali lang, nagkataon lang na wala ka namang planong haharap sa mga tao at bigla ka na lamang inassign. Sa akin, madalas mangyari yon. Kahit noon pa man, kahit noon hindi pa ako kilala, madalas mangyari sa akin na hindi naman ako talaga kasama sa program. Pero, bigla na lang isiningit ng kung sino yung head doon sa program na yon. Bigla na lamang isiningit ako, natatayo sa pulpit. At syempre, sa mga time na yon na batang-bata pa ako, ay hindi ko pinapalampas yung mga ganon. At minsan nga, graduation ng mga Bible school students. Hindi dyan, sa ibang Bible school. At nagpunta lang ako para mag-obserba sa school na yon at sa kung anong klaseng training ang kanilang pinrovide doon sa kanilang mga estudyante. At kilala pala ako ng isang nasa authority doon sa school na yon at mga kabataan yung kanilang mga estudyante. So ako ay pinag-testimony na wala naman sa program.
at naka-t-shirt lang ako. So kahit naka-t-shirt lang ako, ay ginawa ko yung aking the best na at least may present akong aking sarili na excellent yung dating ko kahit na naka-t-shirt lang ako. So kung naka-t-shirt lang ako, then may mga ibang paraan pa para maipakita ko that my God is an excellent God. So every time na ako ay magpapagamit sa Lord, ang aking nasa isip, ginagamit ako ng excellent God. I am serving a God who is an excellent God. Kaya kung ako ay pinag-pray kahit sa pagkain lang, kahit ipag-pray ko lang yung pagkain, hindi ako nagmamadaling mag-amen na para bang gutom na ako. Ang gusto ko ay yung prayer that will bless the hearer. Hindi mo naman kailangang habaan kasi baka may gutom na talaga doon at naiinis na tuloy. Hindi mo pwedeng masyadong habaan kasi baka sa paghaba ng prayer mo ay namimiyasan na yung mga langaw doon sa mga pagkain. Pero may paraan na may display mo yung excellency of our God. Kahit ano yung gagawin mo, kahit anong paggagawa sa'yo bilang part ng program, you must show the people that the God whom you serve is an excellent God. And having said that, gusto kong basahin sa inyo yung mga verse na ito. Psalms chapter 8. Psalms chapter 8. Sabi niya dito, O Lord, verse 1, Psalms 8, verse 1. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. Aware ka ba talaga, no? The way na ikaw ay magsalita, the way na ikaw ay maglakad, tumingin, at the way na ikaw ay mag-deliver ng salita pag may kausap ka, the way na makipag-usap ka sa tao, no? Yung way ng conversation ninyo. Ramdam ba, kita ba, nasisense ba that you are really serving a God who is an excellent God? Kapag kausap mo ang isang tao, yung mga sasabihin mo sa kanya, motivated ba ng God who is an excellent God? Kasi pag hindi, kulang ka ng time sa kanya. Kulang ka ng fellowship sa kanya. Sa iba ka nakipag-fellowship. Kasi pag nakikipag-fellowship ka sa Diyos natin, the God whom we worship, that God is an excellent God. At kung talagang close ka sa Kanya, makikita sa iyo yung Kanyang pagka-excellent. I-research ninyo ano ang kabaliktaran ng excellence. Para ma-determine talaga kung kanino ka nakikipag-fellowship. Kasi kung kanino ka nakikipag-fellowship, maa-adapt mo yung kung sino siya. Kaya nga meron tayong kasabihan, same feather flocks together. Kung sino talagang magkakaparehas ng pag-uugali, talagang magsasama-sama yan. Hahanap ng paraan na magsasama-sama ang mga magkakaparehas. Kaya nga hindi ako nag-aalala, hindi ako yung nag-aaburido kung sino ang dapat maka-fellowship ko ng may sariling o ng may ganitong paniniwala. Hindi ako nag-aalala kung kanino ako makikipag-fellowship. Dati ako ay sumasama sa kahit anong organization. Hanggang sa na-realize ko na mali na pala yung aking ginagawa. Kasi gusto ko lang na magkaroon ng ka-team. At kahit hindi kami parehas ng paniniwala sa buhay, paniniwala sa pinaniniwalaan sa Biblia, ay nakiki-join ako. Hanggang sa huminto ako kasi alam ko na ang Diyos may paraan siya para pagsama-samahin yung mga may pare-parehas na konsepto at may pare-parehas na pananaw. Kagaya ngayon, isa sa mga close friend ko ngayon ay isang Baptist preacher. Ang Baptist preacher na ito ay dumidistansya ako dahil akala ko yung kanyang doktrina ay naiiba sa aking pinaniniwalaang turo ng salita ng Diyos.
Hanggang sa, pag nakipag-fellowship ako sa kanila dati, nung wala pang pandemic, ay nagkukontrol ako. Siyempre, alam mo, Baptist siya. So, nagkukontrol ako sa praise and worship, sa mga term na ginagamit. Siyempre, iba yung mga term na ginagamit. Yung pala siya, hindi. Mayroon silang term na ginagamit sa kanila, Southern Baptist sila. Yung Southern Baptist ay medyo nalilinya na sa kanila, sila Don Moen, mga ganun. Mga Baptist pero may mga praise and worship sila. At open na sila sa, nagagamit na nila yung term na faith, anointing, mga ganyan. No? May mga konti lang na hindi sila masyadong pero naniniwala sila, like speaking in other tongues, binabalansin nila pero nasobran yung pagbabalansin nila, na-imbalance siya tuloy. So hanggang sa hindi na pala nila napapractice ng husto yung praying in other tongues, pero naniniwala din sila. Yung paggamit lang ang hindi nila talaga pinaniniwalaan. Okay, so anong point ko doon? Pinagsasama-sama ng Diyos yung may pare-pares na pananaw. Yung Baptist preacher na ito, siya, pro-education siya. So, pro-education siya. At ako dati, noon pa man, ganun ako. Kaso nga lang, ako ay nakisama sa mga pastor na ayaw nila sa education. So, naging pananaw ko sa buhay na hindi mahalaga yung may pinag-aralan. Ang mahalaga yung anointed ka. Abay, nag-exile ako sa ganyang pananaw ng napakatagal. Hanggang sa nare-realize ko, abay, napag-iiwanan na ako. Na-realize ko na may area sa aking buhay na inferior na ako. Bagamat naninindigan pa rin ako sa sinasabi ng mga naging kaibigan kong pastor na mababait naman, wala naman silang masamang intention. Kaso nga lang, meron sila kasing paniniwala na hindi healthy. Pero naninindigan sila doon. At nakakapanghinayang dahil ito ang pinapasa nila sa kanilang mga anak. So, hindi na mahalaga sa kanilang mga anak yung may pinag-aralan. Hindi naman siguro tama yon. Maliban lang talaga kung ikaw ay tinawag ng Lord na mag full-time. Yung talagang tinawag ka ng Lord na mag full-time. Hindi yung tinawag mo yung sarili mo na mag full-time. Kasi maraming ganun, tinawag lang ang sarili. Hindi si Lord ang tumawag. Kasi pag tinawag ka ni Lord, kita ka agad yung ebidensya na talagang tinawag ka ng Lord. Hindi yung tinawag mo yung sarili mo. So, pro-education, yung preacher na ito, talagang noon pa man, ganun ako. Gusto kong mag-aral pa. Kasi nakakatulong sa aking pagtuturo, nakakatulong sa aking pagpipreach, nakakatulong sa pinapagawa ng Lord sa akin. Yung mga nagbabawal sa akin, yung mga nagpapakita sa akin na hindi tayo dapat maging pro-education, napapansin ko pero sa kanilang buhay na marami silang mga unethical na ginagawa. At meron akong nakikitang style nila sa pagharap nila sa tao na ayaw ko talagang i-adopt. So, yun ang tawag dito, yun ang disadvantage ng hindi nakapag-aral talaga. Dahil ako mismo ay nangyari din sa akin na marami akong style sa pulpit dati na hindi dapat ginagawa ng isang pastor at hindi dapat ginagawa ng isang may pinag-aralan. Pagkukumparin mo talaga yung pagtayo sa pulpito ng isang may pinag-aralan at ng walang pinag-aralan, ay talagang malaki yung pagkakaiba. Ang layo. Pero sa mga hindi pro-education, ina-appreciate nila yung kung paano mag-communicate yung isang walang pinag-aralan. Hindi naman tayo nagmamaliit. No? Hindi natin minamaliit yun. Kasi ako ay nagawa kong i-upgrade yung training ko sa area na yun. Kahit na hindi pa ako nagkaroon ng degree. No? Sadyang sa aking sarili lang, may mga hindi ako talaga pabor sa mga ginagawa ng mga anointed preacher. Kasi syempre, bata pa ako, no? Ay nasama na ako sa maraming team ng mga senior pastors. Yung mga ibang nakasama ko nga namatay na ngayon. So, bata pa ako, naobserbahan ko na ang style ng napakaraming pastor. Kahit nang hindi pa ako nag-aral sa Rema, nung ako ay nasa isang Assemblies of God Church, bata pa ako, ang daming pastor na ang bumisita sa church na yon at ang daming pastor ang
pastor doon, papalit-palit. Kaya nakita ko ang style ng napakaraming pastor, local at international. So, nakita ko ang style at marami akong hindi talaga nagugustuhan noon pa. Kaya nung ako ay unti-unti na ginagamit ng Lord, sabi ko sa sarili ko, hindi ko gagayahin yung mga style na yun kasi ang pangit, ang sagwa. Pero para sa kanila, tinuturing nila ng strength nila yon. Yung paggamit nila ng authority kapag ikaw ay nagpipreach na syempre nasa kanila ang floor sa time na yon. So karamihan sa kanila ay hindi nila talaga alam i-handle yung authority na ipinagkalob sa kanila. So yun ay nagpapakita sa akin na hindi nagkakaroon ng genuine communion sa Panginoon, who is an excellent God. Dahil excellent ang ating Diyos, ang sino mang makikipag-commune sa Kanya, makikipag-fellowship sa Kanya, ma-adapt niya yung excellence. Kasi yung time na yun, na ako ay bata pa, talagang kasi hindi pa ako masyadong busy, no? Kaya ang time ko talaga majority nagagamit sa pakikipag-communion sa Holy Spirit. So sa time na yon ay marami akong time na makipag-usap sa Lord, marami akong time na ginugugol just to worship Him. Kaya nakilala ko talaga kung sino ang Diyos, and He is an excellent God. At simula sa time na yon ay I'm always looking for ways to improve myself, my personality, and syempre the way I minister ay talagang pinagsumikapan ko na i-upgrade para malinya siya sa aking Diyos na pinaglilingkuran, who is an excellent God. At nung una hindi ako nagsasalita patungkol dito kasi sigurado mababatikos ako. Pero ngayon, pag ako'y binatikos, tatawa lang ako. Hindi naman ako pumapatol sa mga ganun, pero susukatin ko siya. Dahil bata pa ako, ay namulat na ako sa ministry. Kaya tatawa lang ako. At yung benefits na nakukuha ko sa ginawa kong ito ay yun ang hindi nila kayang pabulaanan. Dahil yung aking ginawang pag-upgrade sa aking sarili, yung ginawa kong pag-upgrade sa aking pamamaraan ng pag-minister ay nagbunga ng napakarami at sobrang benefits ang aking nakuha at nakukuha pa rin hanggang sa ngayon. Kaya kung binatikos ako sa aking sinasabi sa ngayon, dahil nga ang daming mga religious ministers na yun nga ang pinamulat sa kanila at pinapamulat din nila sa mga sumusunod na generation of believers na hindi malaga ang pag-aaral, hindi malaga ang ganito, hindi malaga ang ganyan, basta importante, ikaw ay committed and anointed. Ganyan ako noon. Promise. Wala akong napala. Itinaas lang ako ng Lord nung in-upgrade ko ang aking sarili. Kung paano ko in-upgrade ang aking sarili, dinala niya ako sa ganong klase din na lugar na tanggap yung aking pag-upgrade sa aking sarili. Kung hindi ko in-upgrade ang aking sarili, ngayon hindi ako nagtuturo sa inyo. Hindi niyo ako nakilala kung hindi ko in-upgrade yung aking sarili. Minsan sasabihin natin, yun kasi ang calling ng Lord sa Kanya. Hindi naman nagbago yung calling ng Lord sa akin. Hindi nagbago yung calling ng Lord sa akin. Simula noon hanggang ngayon, yun pa rin yung calling niya sa akin. Pero may nagbago. Ano yun? Yung sarili ko. Kasi nung ako'y nag-decide na baguhin, i-innovate, i-upgrade ang aking sarili, hindi naging mahirap. Alam niyo kung bakit? Kasi nung ako'y nag-desisyon, alam ko na that is the grace of God kung bakit ko naisip. That is the working of the grace of God. Kung bakit nagkaroon ako ng ganong idea to upgrade myself. That is the working of the grace of God. At nung nag-decide ako,
sa urge na yon, nung ako nag-decide to urge na yon, to upgrade myself, to innovate myself, hindi naging mahirap. Alam niyo kung bakit? It is the grace of God ang siyang gumawa nun sa aking buhay. At nung kumilos na yung grace of God na ito, because I want to change myself. I want myself I want myself to be changed, I want to innovate. Gusto kong ma-upgrade yung aking sarili. And so this grace that is always at work in my life, ito ang nagpabilis ng changes sa aking buhay. Ito yung nagpabilis ng innovation sa aking buhay. Hanggang sa na-realize ko na layo na pala ng aking narating pagdating sa innovation of myself. And I'm not comparing myself with others. I never ko compare akin sa sarili. Kaya nga hindi ako na-inferior, hindi ako na-intimidate kahit sino yung nagsasabing mas magaling sila, mas angat sila. Hindi ako na-inferior sa mga ganon. No? Hindi mo ko ma-intimidate. Kahit naipakita mo sa akin na mas matalino ka, mas mayaman ka, mas magaling ka, mas mahusay ka, mas malaki yung ministry mo, never mo ako ma-intimidate kasi kilala ko yung aking sarili at kilala ko yung aking Diyos at alam ko kung ano lang yung pinapagawa niya sa akin. At maaaring yung pinapagawa niya sa akin ay mas maliit kaysa pinapagawa niya sa'yo, then okay lang. At least, nandun ako sa tamang lugar at ginagawa ko yung tamang trabaho. So, nakakalungkot dahil may mga religious-minded pa rin ng mga believers na hanggang ngayon, yun pa rin ang kanilang dalandala at yun pa rin ang kanilang mga ipinapasa sa next generation. At nawa lang ako, may mga nakita kasi ako na mga anak ng pastor na very talented, smart, gifted, passionate, pero na-stuck sila sa isang maliit na gawain at doon na lamang sila nagmi-minister. Ngayon, walang masama doon kung talagang yun ang pinapagawa ng Lord sa kanila. Pero pag titignan mo kasi, yung kung ano ang ibinigay ng Lord doon sa mga bata, doon sa mga young people na ito, ay pang world class yung kanilang mga talento. Pero na-stuck sila sa isang liblib na lugar kasi yung ipinamulat sa kanila na hindi malaga ang education, ang importante, faithful, committed, and anointed. Hindi pa pwedeng magsabay yun. Palagay, hindi ba pwedeng magsabay yung faithful, anointed, committed, and educated? Palagay ko pag pinagsabay nyo yun, malayong mararating ninyo. Napipigilan kasi, isa lang yung pakpak na lang lumilipad. Kasi noon, namulat ako, alam ko, dahil yun ang naririnig ko sa maraming pastor, kapag tinawag ka, mag full-time ka kaagad. Pabayaan ang pag... Kaya nga ako ay hindi nagtuloy sa college noon kasi dahil sa aking passion na maglingkod kaagad. Hindi naman ako nagsisisi sa ginawa ko yun kasi alam ko naman, deep inside of me sa time na yun na hindi masasayang itong i-give up ko. Darating ang araw, aanihin ko ito ng siksik, liglig at umaapaw. At yun na nga, ako ay nasa harvest time ngayon pagdating sa education. Give up ko ang aking education para makapag-aral sa Rema. And then pagkatapos nun, ay pinanindigan ko yung aking naging desisyon na ako ay magmi-ministry. And at the same time, sinisik ang leading ng Lord. Isinantabi ko muna yung education kasi alam ko may right time. At nung dumating yung right time, napakabilis ang pangyayari. Yung makuha mo lang sa 1 year plus yung 4 years degree, that is acceleration. Dahil ganun. Sa 4 years na degree na aking hawak-hawak ngayon, na nagagamit ko sa kung saan ko gusto mag-apply, ay nakuha ko lang ng 1 year mahigit. At hindi araw-araw ang aking pagpasok.
sometimes once a month. And then, nung nagkaroon na ng online, even before the pandemic, may mga online classes na. Then, doon, medyo may konting pressure lang kasi yung pag-prepare sa, sa church. Medyo busy sa church noon. Dami mga events. So, tumatiming yung time ng online class. So, doon ako medyo na pressure. Pero, yung makuha mo sa 1 year plus ang 4 years degree, I doubt kung may ganong nakakagawa. Kung wala yung grace of God. It's the grace of God ang sinagbigay sa akin ng ability na magawa yan. Na sa isang taon may gitnang magkakaroon ako ng 4 years degree. So, at marami pang nakasalang na pag-upgrade sa akin sarili na sa ngayon nagagamit ko to penetrate more people. Bibigyan ko kayo ng example. Sa pag-upgrade kong ito sa akin sarili, ngayon ako'y nasa isang pinakamalaking university sa Pangasinan. Palagay niyo, dahil isa akong instructor doon, palagay niyo hindi na enhance yung aking influence. Hindi ko na kailangan magbahay-bahay pa rin mag-evangelize. Alam niyo kung bakit? Sa 1 oras at kalahati lang na schedule ko sa pagtuturo online. Yung 40 plus na estudyante sa 1 oras at kalahati ay pwede silang ma-born again sa ilang minuto lang doon sa 1 hour and a half. Pag ako mag-evangelize sa labas, magbabahay-bahay ako, sa isang araw, ilang kaya pwede mapatanggap ko? Pero dahil sa in-upgrade ko ang aking sarili, gaano kabilis mag-evangelize ngayon? At sino yung mga maniniwala sa akin sa bawat school na pinagtuturuan ko? Palagay niya yung faculty members, wala silang respeto sa akin. Palagay niya hindi ko sila mapipenetrate. At ako'y tuwang-tuwa at lumaya ako sa bilangguan na yon na pinamulat sa akin ng maraming religious ministers. Masaya ako sa aking ginagawa. Kasi sa bawat school na aking napupunta, na aking pinagtuturuan, sa school na aking mga pinagtuturuan, yung mga estudyanteng hawak ko, yung pinakamatalino sa kanilang lahat, ang siyang laging una kong naililid sa Lord. Napakadali kong i-attract yung mga ganong klaseng tao. Yung mga estudyanteng nag-i-excel. Napakadali kong makuha yung kanilang attention at napakadali ko lang mailapit sila. Napakadali ko silang mailapit sa Panginoon. Yan, so nakaka-bless dahil sa pag-upgrade sa sarili, yung influence natin sa mga tao ay nag-upgrade din. Hindi mo problema yung pagpunta sa mga tao dahil yung mga tao ang pupunta sa iyo. Everyday nagko-consult ang iba't ibang tao sa akin at ang daming pagkakataon para maisingit mo ang gospel. Dahil ang kanilang sasabihin sa iyo, hindi lang yung concerns nila sa kanilang studies. Pag alam nila na pastor ka, alam nila na mayroon kang may anointing sa iyo, then maging yung mga private life nila ay ni-open nila sa iyo. At once na nag-open yan sa mga ganung bagay, hindi na mahirap patanggapin yan. Once na nag-open up yung isang tao sa inyo, take advantage dahil hindi na mahirap patanggapin once na nag-open up na yung isang tao sa iyo. Okay, so abruptly, yung aking ginagawa ay na-communicate ko sa inyo yung characteristics ng isang taong may excellent spirit at more on results yung aking naituturo sa inyo. Pero next week ay susundan ko mismo yung outline
ng mga specific talagang characteristics ng may excellent spirit sa kanya. Basta't ang pinupunto ko sa inyo dito ngayon, once na nasa yung excellent spirit, may mga evidences na makikita sa iyo. Ma-upgrade ang buhay mo, ma-innovate ang buhay mo. Ito challenge ko sa inyo kasi mga bata pa naman kayo. At you need to seize your opportunity na nasa inyong harapan. Yung ganyang edad ninyo na nag-aaral sa Rema, mga kabataan. Pag sabi ng kabataan, Brother Francis, kasama ka doon, ha? Hindi ka exempted. Kayo mga kabataan, including Brother Francis, you need to seize your opportunity. Kailangan ninyong i-upgrade ang inyong mga pananaw sa buhay. Kasi pag hindi nyo gagawin, mapipigilan yung kung saan kayo dapat dadalhin ng isang upgraded individual serving the God of excellence. Hindi ako maniniwala na sasabihin ng isang minister na siya ay excellent God na hindi na-upgrade ang kanyang sarili, na hindi na-upgrade yung kanyang pagpipreach. Ako hanggang ngayon, ina-upgrade ko pa rin yung pagtuturo ko, ina-upgrade ko pa rin yung pagpipreach ko. Ang isa sa mga ginagawa ko is panunuorin ko yung mga dati kong mga preaching. At nakatulong tong pandemic kasi ang dami kong mga preaching sa Facebook. So yun ay binabalikan ko para i-evaluate ang aking sarili. At nakita ko ang aking maraming pagkakamali. Kapag binabalikan kong pinapanood yung mga dati kong mga teaching at preaching videos sa Facebook, natatawa ako sa sarili ko. Ba't ko sinabi? Ako rin mali yung grammar ko sa time na yun. Naging yung aking style sa harap ng camera. Natatawa ako sa mga mistakes at failures ko. And maring sa mga iba, okay na yan, perfect na. Pero para sa akin ay hindi pa. Maging ito, yung video na ito, babalikan ko yan. Babalikan ko ang video na ito to evaluate myself kasi I keep on innovating myself. I keep on upgrading myself. Kaya kayo, mga bata pa, nakakakilig Brother Francis, nasabi yung bata pa, you have your own generation. Your generation ay pwedeng manakaw ng Satanas kung walang aabot sa kanila. You need to upgrade yourself to reach out sa inyong generation. Not to the point that you're going to compromise the message. Ang tinutukoy ko dito ay hindi yung nangyari sa maraming in-upgrade ang sarili at sa kanilang pag-upgrade na compromise yung kanilang spiritual life, na compromise yung kanilang personality, na compromise ang gospel. Hindi yun ang ibig kong sabihin. We can still preach the same message that Jesus preached in a way that is acceptable to this new generation. Kaya sa totoo lang, hindi ako masyadong nakagkakaroon ng time sa aking generation. Alam niyo kung bakit? Dahil most of them hindi nag-upgrade. Dati active ako sa mga fellowship, sa mga hindi fellowship kundi mga reunion sa high school, mga ganun. Nagsawa ako kasi iba sa kanila ganun pa rin ng high school. Kung sino sila ng high school ganun pa rin. Wala man lang nagbago sa kanilang pananaw. At syempre, karamihan sa kanila, yung style nila ay yung style ng 90s. Ako, tuloy-tuloy ang aking pag-upgrade sa aking sarili. So, syempre, ang hahanapin ko, yung ganun na sa kung gaano ko na-upgrade yung aking
sarili. Kaya tuloy, ang lagi kong madalas kasama ay mga kabataan. Kasi mas nasasabayan ko sila at mas nasasabayan nila ako. Hindi sa lahat ng bagay, syempre. Pero mas marami. Mas marami sa aking sarili. Dahil in-upgrade ko yung aking sarili. Mas marami sa aking sarili na pwedeng masabayan ng mga kabataan. At relax yung mga kabataan pag ako ang kasama nila. Kasi alam nila na naiintindihan ko sila. Dahil in-upgrade ko ang aking sarili. Kaya hindi ako nagagalit sa kanila sa mga nakikita ko sa kanila. Kundi nakikita ko rin ang mga pamamaraan kung paano sila iahon sa kanilang kinalalagyan. Kapag ako ipipilit ko yung aking dating training and then I will criticize them, baka ngayon wala na sila dito. Baka ngayon ay wala na kasi masyadong yung dati kasi na training ay masyadong matigas para sa kanila. So may mga paraan, may mga kailangan mong makisabay sa kanila, pero dapat kang aware lagi sa na baka makompromise ang iyong spiritual life. So kailangan kong manindigan doon na kahit anong mangyari, the gospel will remain the gospel. But the methods that I am going to use to impart this gospel to them ay pabago-bago. Depende sa bawat generation. 20 years from now, mag-iiba ulit yung methods. Yung methods to communicate the gospel. Mag-iiba ulit. 10 years from now, baka hindi lang kasi mabilis ngayon ang pagbabago. Kaya kung hindi ka talaga mag-innovate ngayon, mapag-iiwanan ka. Maaring 3 to 5 years from now, makikita niyo ulit ang pagbabago sa aking pagtuturo. Then 10 years from now, sasabay ako sa generation. Even 20 years from now, kung anong klaseng mga tao 20 years from now, kung anong klaseng tao, kung anong klaseng style ng mga tao sa time na yon, I will become flexible kasi gusto kong ma-reach out ang bawat generation sa mundong ito. At para maging effective ako, hindi ko pwedeng ipilit yung training ko sa nakaraan. Yan, you can criticize me, but it's okay. Hindi ako matitinag. Dahil, ulitin ko, yung spiritual benefits nito, yung benefits nito in every area of my life ay very satisfying. Kaya nami-maintain ko yung aking joy sa ministry dahil sa ganitong prinsipyo, dahil sa ganitong pananaw. Sabihin ko sa inyo, mark my word, once na kayo nagkaroon na ng asawa, once na nagkaroon na kayo ng anak, sabihin ko sa inyo, yung mga kabataan, pag yung mga anak ninyo ay naging mga kabataan na, I'm telling you this, mark my word, yung mga anak ninyo na magiging kabataan na, mag-i-enjoy yan pagdating ng araw. Pag akong nagturo na sila yung mga audience ko. Hindi mangyayari yun if I will stop innovating myself. Because I believe that this spirit of excellence, kung talagang nasa akin ito, then patuloy yung pag-innovate sa akin sarili. But the gospel is still the same. The mission is still the same. Hindi yan magbabago. Hindi lang nagaganap ng husto or to the maximum level yung mission. Kasi obsolete na yung mga believers. Kaya yung mission that is still the same. Hindi siya gaanong matagumpay. The gospel
which is the power of God unto salvation, nagiging limited ngayon. Why? Kasi the methods that we are using ay dati pa rin. No, kailangan yung sumabay sa flow dito sa ating kapaligiran. Basta't alam mo yung message, alam mo yung relationship mo sa Lord na hindi maapektuhan, you need to keep on changing. Meron nga isang secular song na napakaganda ng mensahe. Sabi niya, constant change. Yung pagbabago, constant niya. Patuloy na mayroong pagbabago. Maraming pagbabagong mangyayari. Ngayon, ready ka ba na makisabay sa mga bagong pagbabago na mangyayari pa? Paglabas ninyo sa Rhema, kikita ninyo ang daming pagbabago na makikita ninyo sa inyong kanya-kanyang lugar mismo. O uuwi kayo sa kanya-kanya ninyong lugar. Ang dami ninyong mapapansin na pagbabago. Na kung hindi kayo magiging flexible, hindi kayo magiging effective sa pag-preach ng gospel, na-stuck kayo dyan halos 1 taon sa Rhema, posibleng wala kayong makikitang pagbabago sa kanya-kanya ninyong lugar. Baka nga yung mga family members ninyo, may mga pagbabago na nangyari sa kanila, mabibigla kayo. Pag kayo umuwi sa kanila, ang daming pagbabago nangyari sa kanila. Pag hindi kayo aware sa sinasabi ko sa inyo, mabibigla kayo. Bakit ganun? Hindi naman siya ganito dati. Hindi naman siya ganun dati. Constant yung changes dito sa mundo habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Ang daming pagbabagong mangyayari pa. Pero noon pa man, nakita na ng Lord ito. Nakita na ng Lord noon pa man yung mga changes na ito na mangyayari. Basta dito ang sasabihin ko sa inyo, iiwanan ko sa inyo ulit ito. You are serving a God who is an excellent God. So how excellent are you? They're blessed.